Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, April 7, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. 85 million pesos na cash at alahas ng negosyanteng Chinese. Tinangay umano ng 8 tauhan ng Eastern Police District. Mga tiwaling pulis na harap sa kasong kriminal. Bilyong-bilyong pisong halaga ng smuggled e-cigarettes at vape products. Winasak ng mga otoridad. Isang linggo bago ang simula ng Semana Santa, ilang pasahero nagsisimula ng magdagsaan sa mga bus terminal at paliparan. Ilang opisyal ng gobyerno pinayagan ng dumalo sa investigasyon ng Senado hinggil sa pag-aresto ng ICC kay ex-President Duterte. Matapos ang mahigit 3 linggo sa the Netherlands, Vice President Sara Duterte balik Pilipinas na. Kasong impeachment haharapin. At sa showbiz, Melay Cantiveros pasabog sa mala calendar girl na birthday photoshoot. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Robbery, kidnapping at serious illegal detention. Ilan lang yan sa mga kasong kriminal na kinakaharap ng 8 pulis ng Eastern Police District Special Operations Unit dahil sa 85 million pesos na hulidap operation laban sa isang negosyanteng Chinese. Dahil sa maanumalyang operasyon, sinibak din sa pwesto ang hepe ng EPD at kabuuang 36 na tauhan. May balitang A to Z si Kim Salinas. Tanggal sa pwesto ang 8 tauhan ng Eastern Police District Special Operations Unit o EPD-SOU na sangkot sa maanumalyang operasyon laban sa isang Chinese businessman sa Las Piñas noong April 2. Dala ng mga operatiba ang peking arrest warrant laban sa negosyante sa kasong illegal possession of firearms, pero ayon sa NCRPO, ang tunay na pakay ng mga tiwaling pulis na ito, yung snare nilang warrant, guys lang talaga yun, disguise lang yun para ma-justify yung presence nila. Pero pag titingnan natin, the ultimate motive is pagnanakaw po talaga. Tinangay umano ng mga pulis ang kabuuang 85 million pesos na cash at alahas mula sa negosyanteng Chinese. Pinatay pa umano ng mga pulis ang CCTV bago pinabuksan ang vault ng biktima. Nakita natin na maraming violation. And one is, wala silang body-worn camera, which is very required talaga ng korte yun. Yung kanilang pre-coordination, hindi rin maayos. Yung pre-operations clearance was only signed by the team leader. Nirilib sa pwesto ang kabuuang 36 na tauhan ng EPD-SOU kabilang ang team leader nito na pumirma sa bogus na operasyon na at large sa ngayon. Nirilib din ang mismong district director ng EPD na si General Villamor Tulyao dahil sa grave failure of leadership. Yung kay General Tulyao naman, administrative relief po yun. Because remember, we already filed the criminal cases, but on the part of the administrative cases, tinitingnan po natin, sir, kung hanggang saan yung liability ng ating mga commanders on the ground. Sa gitna nito, naniniwala naman si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na isolated lamang ang insidenteng ito. 99% ng 226,000 personnel ng PNP ay mababait na tao. Sila ay tapat sa tungkulin, sila ay nanilbihan ng mahusay. Pero sa 1% na yan, meron laging mga lihis sa mga katungkulan at araw-araw hinahanap namin sila at unti-unti namin kinukuha. Naharap ngayon sa mga kasong robbery, serious illegal detention, kidnapping at unlawful arrest ang 8 tauhan ng EPD-SOU na sangkot sa maanumalyang operasyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Walang ano-anong pinagdudurog ng buong lakas ng steamroller ang mahigit sa 2.9 milyong piraso ng smuggled na e-cigarettes at vape products sa South Harbor, Maynila. May kabuuang 3.26 billion pesos ang halaga ng mga nasabat. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkondena sa iligal na kalakal ng mga ito. Na target umano ang mga bata, lalo na sa packaging pa lang para
para mahumaling umano sa bisyo. Giit ng Pangulong Marcos, ibinebenta ang mga produkto ng walang kaukulang permit at dokumento at kung saan may halong lason pa umano ang ilan. Sa datos, abot na sa humigit 483 million pesos ang nasamsam na illegal na vape products. Very serious problem that accompanies that, na walang documentation, na walang inspection, dahil yung iba rito na ininspeksyon natin ay nahanapan, may lason na nakapasok doon sa liquid na ginagamit na pang-vape. Isang linggo na lang, peak travel season na naman para sa Semana Santa. Sa projection ng Manila International Airport Authority, posibleng umabot sa higit 1.3 milyon ang daragsang pasahero sa mga paliparan sa susunod na linggo. Sa gitna nito, tiniyak ng airport at transport authorities na walang dapat ikabahala ang mga biyahero sa isyu ng tanimbala at umano'y travel advisory ng Amerika laban sa NAIA. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Sa Palm Sunday pambiyahe sa iba't ibang Asian countries ni Carla at kanyang pamilya. Pero ngayon pa lang, lumuwas na sila sa Metro Manila mula sa Siargao para hindi sumabay sa mga biyahero sa kasagsagan ng Semana Santa. Avoid the crowd, avoid rin yung overly priced na mga deals pag Holy Week, diba? Tapos di mo ma-enjoy yung mga tourist spot. Siyempre matraffic. Oo, ngayon pa lang matraffic na on the way here. Kaya mas maigi na mas maaga sila. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, sa ngayon umaabot na sa hanggang 140,000 ang arawang pasahero sa tatlong terminals ng NAIA at inahasahang lolobo pa ito sa susunod na linggo. They're expecting 153,000 to 155,000 per day. Ang dadaan in and out sa tatlong terminal na nag-ooperate, Terminals 1, 2, and 3. Sa projection ng MIAA, posibleng umabot sa 1.3 milyong pasaherong dadagsa sa mga paliparan, mas mataas kumpara sa 2024 na higit 1 milyon lang kahit mainam na agahan ang pagdating sa airport. Nagpulong na ang MIAA at private contractor na New NAIA Infra Corporation o NNIC para tiyaking nasa maayos na kondisyon ang paliparan sa dagsa ng mga pasahero. Muli rin siniguro ng airport regulator na walang tanimbala modus sa hanin ng kanilang mga tauhan. Hindi naman siguro sinasadya yun. May mga kababayan pa tayo na naniniwala sa mga anting-anting, yung gano'n ba? Minsan nakakalimutan nila, nandun Nung tinignan namin yung latest na insidente, mismong hindi naman tanim yun talaga naman may bala talaga naman nakalimutan lang ng mga may-ari Nilinaw naman ng NNIC na walang travel security laban sa NAIA mula sa anumang bansa. Kumalat sa internet kamakailan ang travel advisory ng US Department laban sa NAIA pero nilinaw ng Department of Transportation na 2018 pa ito at pinawalang bisa na noong 2019. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Abiso po sa ating mga commuter, pansamantalang magsususpindi ng operasyon ang tatlong railway transit sa susunod na linggo para sa paggunita ng Semana Santa. Sa inilabas na mga anunsyo, sinabi ng pamunuan ng mga tren na ang pagsususpindi ng operasyon ay daan para sa pagkukumpuni ng mga bagon habang nakabakasyon ang marami. Nakatakdang magsuspindi ng operasyon ang parehong biyahe ng LRT 1, 2 at MRT 3 mula April 17, Huwebes Santo hanggang 20, Linggo ng pagkabuhay. Balik operasyon naman ng tren sa Lunes, April 21. Dadalo sa Senado sa Huwebes ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno para sa pagdinig kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Kinumpirma yan mismo ng Malacanang ngayong Lunes. Ilan sa mga nagkumpirma ay sina DOJ Secretary Boying Remulla, Prosecutor General Richard Fadulion, TFA Secretary Enrique Manalo, PNP Chief Romel Marbil, TMW Secretary Hans Leo Cacdac at iba pa. Ayon kay Presidential Communications Office spokesperson Claire Castro, maaari pa rin tumanggi ang mga opisyal na sumagot sa mga tanong kung ito ay sakop ng executive privilege. Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues.
Ibinasura na ng Qatar government ang kasong illegal assembly laban sa 17 Pilipino na naaresto sa umano'y pro-Duterte gathering nung nakaraang buwan. Kinumpirma ng Malacanang ngayong Lunes ang desisyon ng Qatari government matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Qatari Ambassador Ahmed Saad Al-Homeidi sa palasyo. Ayon kay Presidential Communications Officer Claire Castro, direktang inihayag ng ambassador na pinalaya na ang mga Pilipino at walang kaso na isasampa laban sa kanila. Giit naman ni Al-Homeidi, patuloy ito ng mabuti at magandang ugnayan ng Pilipinas at Qatar. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Itinuturo ng Gabriela Party List ang Administrasyong Duterte sa patuloy na pagkalat ng mga sexist na pahayag at biro ng ilang kandidato. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging normal ang mga bastos na komento na itinatawid lamang bilang joke o biro kahit na offensive na ito sa ilang sektor, partikular na sa mga kababaihan. Anya, wala ring nakitang aksyon dito si Duterte noong namumuno siya sa bansa. Giit pa ni Brosas, dapat hindi palampasin ang ganitong mga pahayag, lalo na't may mga umiiral na batas laban sa sexism. Di ng Gabriela, walang puwang ang misogyny, sexism sa politika, biro man ito o hindi. May impunity na nangyari, kaya ganyan. So ngayon, down the line, kahit yung iba hanggang ngayon, prominente pa rin na parang kapag nag-joke ka ng ganyan, ay, it will pass. Hindi dapat gano'n, ano? Kasi meron nga tayong in place na mga laws. Iniimbestigahan na ng Department of Social Welfare and Development ang umano'y exploitation sa isang person with disability para mangampanya kontra kay Pasig City Mayor re-electionist Vico Soto. Ito'y matapos nga ang video na in-upload ng isang 57 anyos na PWD na nagsasabing hindi umano niya iboboto si Soto dahil hindi anya siya nakatanggap ng ayuda mula sa alkalde. Pero ayon sa mismong pamilya ng PWD, pinilit lang siya para makatanggap ng libreng bigas mula sa isang kandidato at umano'y sinabing kailangan niyang mag-record ng video bago makaalis. Sakali namang totoong pinilit lamang ang PWD para magsalita ng masama kontra sa kalabang kandidato, ay kakasuhan ng ahensya ang nasa likod ng video. Mga ka-A2Z, isa ka rin ba sa mga nakatanggap ng emergency alert na akala mo ay disaster warning? Pero yun pala, pangalan ng tumatakbong kandidato. Tinapik na ng Office of Civil Defense ang National Telecommunications Commission nitong linggo para imbestigahan at panagutin ang nasa likod ng mga umano'y pananamantala sa emergency alert system ng bansa para gamitin sa pangangampanya. Kumakalat kasi ngayon sa social media ang umano'y natanggap na extreme emergency text ng ilang residente sa Masbate City noong April 3. Ang issue, imbis na babala patungkol sa anumang kalamidad o hindi magandang pangyayari, pangangampanya umano sa isang political family sa lokal na mga posisyon ang laman nito. Mariin itong kinundena ng OCD at sinabing kawalan ng respeto sa totoong halaga ng Emergency Cell Broadcast System o ECBS at maaaring magpahamak sa buhay ng publiko. Hinikayat din ng ahensyang publiko na manatiling mapagmatyag at i-report ang anumang kaso ng pananamantala ng mga emergency alerts. Iron Man meets Pinoy fans. Hindi nagpahuli ang ilang chikiting, lalo na ang mga certified Marvel fans na ma-meet at greet ang isa sa pinakasikat at hinahanga ang Marvel hero na si Iron Man. Sa isang exhibit sa isang mall sa Pasay City, makikita ang life-size figurine ni Iron Man at sari-saring collectibles na siguradong kahuhumalingan ng mga Marvel fan. Spotted rin sa event ang celebrity moms na sina Nadine Samonte at Riza Senon, together with their kids na talagang enjoy sa wonderful experience. Tatagal ang Marvel exhibit hanggang April 20. Abangan sa aming pagbabalik.
Vice President Sara Duterte balik Pilipinas na matapos ang halos isang buwan sa The Hague. Impeachment case haharapin na kaya niya. At palasyo, tiniyak ang legal na tulong sa 3 Pinoy na naaresto sa China dahil sa umano'y pag-espiya sa Chinese military. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Unti-unti nang nagsisidatingan sa mga bus terminal ang mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya para magbakasyon ngayong Semana Santa. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, may mga bumili na ng tiket para masiguro ang kanilang biyahe. Ang Balitang A to Z, hatid ni Naomi Almojano. Isang linggo bago ang Holy Week, kasado at handa ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa inaasahang pagbugso ng mga biyahero. Nasa 2.2 milyon ang inaasahang bilang ng mga pasaherong dadagsa dito sa PITX para umuwi sa kani-kanilang probinsya sa darating na Semana Santa. Hindi hamak na mas marami ito kumpara sa 1.5 bumiyahe noong nakaraang taon. Kaya ang pasaherong si MC, biyaheng Legazpi City na ngayong Lunes pa lang. Kasi po punuan. Maraming pasahero, so mas mainam po yung maaga kaysa sa huli ng magbiyahe. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahang magsisimulang dumagsa ang mga biyahero sa terminal simula April 9, araw ng kagitingan na isang non-working holiday. Dahil sa Holy Week tsaka graduation season din kasi ngayon, so yung ibang mga magulang mas maagang pupunta ng mga probinsya nila. Katunayan, yung ibang mga trips natin going to Bicol region ay nagpo-fully book na. Miyerkules Santo, Huwebes Santo naman ang tinatayang peak travel days, kaya tinitiyak ng pamunuan ng terminal na handa sila sa pagdagsa ng mga pasahero mula sa seguridad hanggang sa bilang ng mga babiyahing bus. Nakikipag-coordinate naman tayo sa mga kawani ng mga gobyerno katulad ng DOTR, LTFRB, LTO, MMDA at PNP para masiguro na mayroon tayong dagdag bus, roadworthy ang mga bus. Ipatutupad din ang heightened security alert sa buong terminal. Magtatalaga ng help desk para sa mawawalang mga bata at gayon din ng medical stations. Paalala naman ng pamunuan ng terminal dahil milyon-milyon ang pasahero, hanggat maaari, huwag nang magdala ng marami at mabibigat na bagahe. Nagpaalala rin ng terminal sa mga ipinagbabawal na items, kabilang na dyan ang anumang sharp objects gaya na lamang ng itak, flammable items at firearms. Maigting na paalala dahil para sa safety ito ng mga pasahero, kapwa pasahero nila. Magsasagawa ng driver screenings at random inspections ng mga bus ang Land Transportation Office sa mga susunod na araw para tiyakin ang kaligtasan ng biyahe ngayong Semana Santa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Wala munang balak ang mga otoridad na ipa-deport sa kanyang bansa ang infamous Russian-American vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, sasailalim siya sa batas sa Pilipinas para maparusahan. Nilinaw pa ng kalihim na walang special treatment at mananagot ang vlogger sa mga reklamong harassment, pagnanakaw at cybercrime. Anya, tapos na ang panahon ng mga dayuhang ng lalapastangan sa mga Pilipino. Tinawag na undesirable alien si Vitaly at kasalukuyang nasa custodial facility ng immigration. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang kasama niyang cameraman na posibleng kasabwat sa ginawang pang-aabuso. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala nilang kaya nilang lapastangin ang mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Lumutang na naman ang panibagong listahan ng mga kaduda-dudang pangalan na ngayon may mga katunog na pangalan ng artista o di kaya ay high-profile na personalidad. Pero ang totoo ay mga umano'y tumanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas nitong weekend ng Kamara, kabilang sa mga ipinresenta ay sina Fiona Biong,
Honilet Camille C., Fiona Villegas, Joel Linangan, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Ewan at Gary Tanyada. Napagalaman na walang record sa Philippine Statistics Authority ang mga ito. Ayon mismo yan kay La Union Representative Paulo Ortega. Kasunod dito ng mga naunang pangalan na pinagdududahan ang pagkakakilanlan tulad nina Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Target naman ng Kamara na beripikahin ng kung sino sa mga may valid PSA record ang tunay na nakatanggap ng pera mula sa Office of the Vice President. Tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Balik Pilipinas na si Vice President Sara Duterte matapos ang mahigit 3 linggong pananatili sa Netherlands. Kasama ang naarestong kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumapag ang kanyang sinasakyang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport mag-aalas 10 na ng gabi ng linggo, batay sa pahayag ng Office of the Vice President. Bago umuwi, inihanda ni VP Sara ang depensa ng kanyang ama laban sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court, kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Samantala, harap naman si VP Sara sa kanyang impeachment case na inaprubahan ng Kamara noong Pebrero dahil sa umano'y abuso at corruption sa kontrobersyal na confidential fund. Tiniyak ng Malacanang ang legal na tulong para sa 3 Pilipino na inaresto sa China dahil sa umano'y pag-eespiya sa militar ng naturang bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo ang nag-utos na bigyan ng sapat na tulong ang mga kababayang hinaharap ang ganitong kaso sa ibang bansa. Tumanggi namang magbigay ng komento ang palasyo sa espekulasyong paghihiganti ito ng Beijing matapos maaresto sa Pilipinas ang ilang Chinese nationals na sangkot din umano sa espionage. Patuloy naman ang investigasyon hinggil sa naturang issue. We believe that is just a part of the initial investigation. There is no yet concrete evidence. If it is really a retaliation or a part of retaliation of the other country, we will not say that because there's no final investigation on that matter. But there is still ongoing investigation on that, and we will just defer all the details to the FA and to DND. Muling lumagabog ang himpapawid ng Clark Air Base sa Pampanga sa pagbubukas ng taunang COPE Thunder exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Kasama sa naturang joint military drills ang humigit sa 700 airmen ng Philippine Air Force at lagpas 200 airmen ng US Pacific Air Forces. Sabay-sabay lumipad ang mga FA-15 ng Pilipinas at F-16 ng Amerika para sa air-to-air training, dogfighting at tactical intercepts. Tumatalakay ang COPE Thunder exercise sa communications, logistics, aircraft maintenance at security operations para sa mas pinatatag na ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng lumalalang sigalot sa rehiyon. Tatagal ang bilateral exercise na ito hanggang April 18. The alliance between the United States and the Philippines is very important, I know, to both of our countries, so we greatly appreciate the opportunity to allow us to be here and integrate and increase our interoperability with all of the Philippine Air Force and the U.S. Air Force. We are not comparing aircraft versus aircraft here. So we will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft. Sumakses si Alex. Umakyat na po sa ika-73 pwesto mula sa 75th spot sa World Tennis Association rankings ng Filipina tennis star player natin na si Alex Ayala. Ito'y matapos nga ang kanyang historic run sa 2025 Miami Open kung saan tinalo niya ang mga Grand Slam champion gaya ni Jelena Ostapenko, Madison Keys at Iga Swiatek. Dahilan para umabot siya sa semifinals ng torneo. Muli namang sasabak sa tennis court si Ayala sa April 4
14 sa Ladies Open sa Portugal na bahagi ng WTA 125. Susundan naman ito ng Madrid Open sa April 22, WTA 1000 events sa Roma at Parma Ladies Open sa Italia sa May 12. Congrats and good luck, Alex Ayala! Susunod, calendar girl yarn. Melay Cantiveros, nag-ala calendar girl nga sa kanyang birthday photo shoot. Alak na tuba, ibinida. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagpakabog ang TV host comedian na si Melay Cantiveros matapos mag-ala calendar girl sa kanyang birthday photo shoot. At sa mga fans naman dyan, world tour concert ng P-pop group na SB19 na simula at wakas. Abay extended po ng isang araw. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pasabog ang paandar ngayong summer ng TV host comedian na si Melay Cantiveros matapos ibahagi ang ilang larawan ng photoshoot para sa kanyang natatanging kaarawan. Tinapatan ni Melay ang init na hatid ni summer season matapos mag-ala calendar girl sa kanyang photoshoot bilang isang model ng tuba o coconut wine. O diba? Bongga! Pak na pak at talaga namang bentang-benta sa netizens ang mga kwelang posing na yan ng aktres. Ayon kay Melay, ang kanya raw inspirasyon sa sexy posing, abay sina Catherine Bernardo at Ivana Alawi. Kapog! Marami namang kapwa celebrities ang bumati at nagbigay ng positive comments kay Melay. Congratulations and happy birthday, Melay! Samantala, good news 18s! Not just one, but 2 days nyo nang mapapanood sa entablado ang hype na hype performance ng tinaguriang Kings of Pop na SB19. Ito'y para sa inaabangang World Tour concert nilang simula at wakas sa Philippine Arena sa May 31 hanggang June 1. Kamakailan lamang nang maglabas ang SB19 ng bago nilang awitin na Dam na bahagi ng extended play na simula at wakas na ngayon itinuturing ng new dance craze. Go, go, go! SB19 para sa Balitang A to Z Showbiz! Lane Garcia. Talaga namang hindi nauubusan ng pakulo ang mga Pinoy basta sa kasiyahan. Ito kasing version ng Sack Race na ibinahagi ni Jay De Rodesa sa TikTok ang plot twist. Pabaligtad? Panoorin nga. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa singer at musician na si Kathleen Hanna. Ang sabi niya, bagamat kababaihan ang pinaka-tinatamaan ng sexism o hindi pagkakapantay sa kasarian, lubha rin itong napipinsala ang mga kalalakihan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.